Tropical wave na binabantayan na sa baybay na ng pagitan ng Palawan at west portions ng Visayas. Malawakang pag-ulan magpapatuloy pa rin at inaasahan ang malawakang pagbaha, pinag-iingat. Nalalabi ng Northern Luzon lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, asahan pa rin ang malawakang mga pag-ulan na may kasabay na localized thunderstorms dahil sa patuloy pa rin ng easterlies kasabay ng Sepestra. Ilang bahagi naman sa kanluran bagamat bumi pababa ng Bataan kasama ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon despite nagbumi pero ang localized thunderstorms nakataas pa rin ang forecast. Nalalabi ng Visayas at Mindanao, kalat-kalat at isolated ang magiging pag-ulan pa rin. Tropical wave na binabantay natin sa silangang Dagat Pasipiko sa eastern part o southeastern ng Guam. Posible raw na magiging malakas sa bagyo sa unang linggo ng November. Atin ulit tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, October 27, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:43 na ng umaga. Kagaya pa rin kahapon sa mga forecast natin, asahan pa rin magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat pa rin na mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa natin, especially sa northeastern part ng Luzon. Dahil dalawang weather systems po, binabantay natin yung surface trap na tumatawid na ngayon nandiyan sa may bandang Palawan, yung most of trough nito o kanluran ng Visayas at yung bunsod naman ng northeasterly surface wind flow ay kasabay naman na magdudulot ng mga pag-ulan dito sa northeastern part ng Luzon, kabilang na ang bandang eastern sections ito pababa ng Bicol region. Nakikita natin sa lightning detection system ang aktibong mga lightning strikes, so asahan sa maghapon ang tuloy-tuloy muli na mga pagkulog. At yung northeasterly surface wind flow naman na nagtatraverse dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon sa may bandang West Philippine Sea, magdudulot ng mga malawakang lightning strikes. I-review po natin yung mga nagdaang lightning strikes natin kahapon. Una ay meron tayong aktibong lightning strikes ngayon na 96 lightning strikes, kapapasok lang yung isa. Hintayin natin yung 100 plus minutes kung ilan na magiging total pag pumasok na. So yan na, pumasok na. So total of 96 lang talaga ang ating lightning strikes ngayon. Kalimitan dito sa may bandang Visayas o southwestern part ng Luzon. Dahil nga po naririyan po yung active na surface trap ngayon na may dalang malawakang ulan o yung tropical wave tumatawid na ngayon dyan, ay nagdudulot ng malawakang pag-ulan ngayon dyan sa buong Palawan at west portions ng Visayas at Mimaropa o halos buong Mimaropa na. Ayan, kitang-kita naman po sa activated na satellite imagery at yung mga latest lightning strikes na kasalukuyan ngayong nagdudulot ng malawakang pagkulog at pagkidlat sa paligid, especially sa may bandang pagitan ng Mindoro at ng Panay Island dito sa bandang kanluran ng bandang Buruanga o San Jose or bandang pagitan nga po dyan sa area ng Aklan. Yan, pakanluran na po yan. At dito naman sa may bandang Palawan, yung bandang Coron, Palawan, ay kasabay din na nakakaranas ng malawakang pag-ulan at may pagkulog at pagkidlat. So mag-ingat po dahil ang pinakamalayo sa amin sa Caloocan, 43 km ito. So malamang ay pinakamalapit ay dito sa may bandang Aurora region nga po. Yan, bandang General Nakar po yan. Yung pinakamalapit na na-detect ng aking lightning detection system. Pero kung i-review po natin yung total lightning strikes natin mula kahapon, mula sa pinaka-statistics natin, kung babalikan natin, yan, para makita nyo naman, ay napakadami po yung signal statistics, napakataas po. Dahil sunod-sunod po ang mga pagkulog at pagkidlat, ay no, within 24 hours po yan. At makikita natin ang significant na lightning strikes, mas aktibo sa amin, closely, most of mga bandang gabi po, ang may pinakamaraming aktibong lightning strikes po. So, yung bearing niya ay southeast. So, yun yung pinaka most common southeast location. At mapapansin natin ay umaabot sa halos 3,000 ang total stroke count na na-detect
ng ating lightning detection system. So halos in past 24 hours, umabot sa mahigit 2,000 o halos 3,000 ang lightning strokes na na-count ng aking aparato. Kasama na yung mga outside po niya na. So ang dami po ang naging pagkulog at pagkilat kahapon sa amin sa Caloocan. So mag-iingat po tayo, lalo na sa nabanggit natin, lalo na dyan sa may bandang southwestern Luzon at west portion ng Visayas. Siyempre may mga pagkulog at pagkidlat din sa may bandang Bicol region. Yan, iayos lang natin yung camera point. Yan, at makikita natin ay yung parte ng Bicol region ay may mga pagkulog at pagkidlat din. At most of eastern sections ng Northern Luzon sa baybayin ng Cagayan Valley. So mag-ingat pong lahat dahil sa maghapon po magkakaroon na naman tayo ng malawakang pagkulog at pagkidlat niyan habang tumatawid na ngayon yung tropical wave na binabantay natin. Hindi naman siya nag-successful na naging aktibong low pressure area. So yun lamang po ang pinag-iingatan natin, yung mga pagkulog at pagkilat at tuloy-tuloy po rin ang triangulation niyan. Ayan o. So grabe pa rin ang triangulation at aktibong mga pagkulog at pagkilat ngayon dyan sa may bandang southwestern Luzon at western Visayas. So sa Doppler radar ay aktibo rin yung mga water vapor pa rin. So asahan na tuloy-tuloy pa rin kasi may mga light drizzle rain pa rin tayong umiiral ngayon sa Metro Manila. So anytime po magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po. At very isolated po ang ating lagay ng panahon. Sa ating thunderstorm advisory naman, care of Pag-asa, nakataas po sa buong NCR muli ang mga kulog at pagkilat at may pag-ulan po yan. 2 to 3 hours po ang effectivity. So kasama na ang Mega Manila po yan kabilang na hanggang Central Luzon po. Dyan sa may bandang Nueva Ecija, kasama na. Hanggang dyan sa kapitbahay sa Katimugan, Quezon Province, Laguna, yan. Kasama po yan yung mga uulanin po at may mga pagkulog at pagkilat. Sa Visayas area naman, nabanggit na natin ang buong southwestern Luzon, kabilang na west portion sa Visayas at central Visayas, magiging gloomy pa rin tayo at asahan ang mga pagkulog at pagkidlat po. Especially sa may bandang occidental at oriental Mindoro, kasama na ang Palawan, yan, Panay Island at ilang bahagi ng Negros region po. Sa ating current conditions, overcast, gumi pa rin, haze at partly cloudy tayo, so expected pa rin ang ating makulimlim pero umaaraw-araw din maya-maya magiging maulan po tayo. Sa ating lawas temperature na itala, naka-weather station, kinalang 3:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius, sarado yan. Kahapon, pinakamataas na 31.8 degrees Celsius, kahapon ito ng umaga at 11:02 AM. At sa ating heat index, kahapon, medyo mataas pa rin dahil medyo mataas ang ating outside humidity at medyo mataas din ang temperatura. 43.3 degrees Celsius po ang aming init pandama kahapon. So dahil masyadong gloomy po at overcast ang most of areas natin, hindi muna tayo magre-report para sa heat index. Diretso agad tayo sa ating PH extremes in past 24 hours. Nangunguna ang Subic Bay sa may pinakamataas na air temperature na 33.6 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary pa rin na 17.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura, at sa Inulan naman ang Kuyo, sakop ng Palawan, ay nasa 69.5 mm ang naging total rainfall. So, kung mapapansin nyo po, mababa lang ang strike probability niya, naglalaro lamang 20 to 30%. Hindi naman siya nag-gradually, and then yung 50% na strike probability nito, halos apektado ang buong Visayas nga po at umaabot na dyan sa may bandang Southern Luzon ngayong umaga. So, patuloy pa rin tayo magiging maulan at may mga pagkulog at pagkilat na sa maghapon So importante ang payong, lalo na't Lunes sa mga may pasok po sa area na kung saan malawakan na pag-ulan. At maging sa may bandang Mindanao ng mga nagtatanong kung magiging maulan pa rin ba. Yes, magiging maulan pa rin po kayo, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula, dahil may surface trap pa rin tayo dyan na naka-embed dyan sa halos shallow low pressure area na tropical wave. So sa atin naman pag-ulan sa Caloocan kahapon, nasa 6.6 mm lamang total rainfall namin. At ngayon ang araw ay 0.6 mm lamang ang naging total rainfall namin. Depende sa maghapon kung madadagdagan. Pero at least in 7 days, 59 mm na po ang total rainfall sa amin, o 267.6 mm October rainfall total. Outside humidity, mataas pong concentrations, 80%. Bumaba lamang ito ng 6% since last hour.
Sa ating barometric pressure, mataas naman, 1,010 hectopascals. Ibig sabihin, ramdam na natin ang pinaka-subtropical ridge. Yung sinasabi nga po natin, dyan sa may bandang Northern Hemisphere, bumababa na po kasi yung high pressure area o yung pinaka-northern high pressure area o subtropical ridge nga po, dyan sa buong parte ng Tropic of Cancer area. Kaya madalas mataas ang high pressure. Pero hindi yan yung high pressure na typically pang dry season. Yan ay typically kapag amihan season na. High tide and low tide status natin, well, may low tide pa rin po tayo mga folks, pero asahan po na mataas pa rin ang alon natin dahil po sa dalawang weather pattern natin sa kanluran at silangan naman, dala naman ng easterlies po. Dahil sa dalawang weather patterns na yan o bugso ng hangin, asahan po ang maalon pa rin sa silangan o mapakanlurang bahagi po. Mapalo pa rin ng 1.24 pataas yan. Ingat pa rin sa mga malilit nating mangingisda. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at lulubog po ito mamayang 5:29 PM. At sa atin namang moonrise and moonset at 26% illuminated. Waxing crescent, kaka-moonrise pa lamang po nito may elevation of 5 degrees. So, kaka-moonrise pa lamang nito ngayong umaga, 10:31 AM. At lulubog po ito mamayang gabi pa at 9:49 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, partly cloudy nga po ang ating maghapon at asahan ang localized thunderstorm pa rin kagaya kahapon at noong isang araw. Tsansa ng pag-ulan 100%, importante po ngayon ang payong mga folks. Ganon din bukas ng Tuesday na magiging partly cloudy pa rin ang maghapon pero ang tsansa ng pag-ulan 60 to 61%. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. Bagamat late na ito sa local weather advisory pero namataan ang tropical wave nito, low pressure na tinatawag ni Pag-asa, 260 km west of Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ngayon nasa bandang Palawan na siya. Nakakabanggit lang natin kanina, pagitan po yan ng west portions ng Visayas. West portions ng Visayas bandang dyan sa may bandang Panay Island. Pagitan at dyan sa may bandang Palawan na ngayon yung pinaka-trough niya. So, yun po. At syempre, embedded yan ng tropical wave at yung surface trough diyan sa may bandang katimugan ng Mindanao na tinatawag naman na ITCC ni Pag-asa. Bagamat napaka-disorganized kasi yung surface trough dyan na hindi natin ma-confirm pa ang pagka-ITCC nito. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung pinaka-tropical wave. Nasa bandang Palawan na nga po ito, pagitan ng kanluran ng Panay Island at bandang Coron, Palawan po, or dyan sa may bandang pagitan po ng El Nido, yung pinaka-surface trough niya ngayon. Embedded po ito, kaya naghahalo ngayon yung embedded ng surface trough at yung tropical wave natin. Yung surface trough po, ito po yan. So, ITCC siya kay Pag-asa, pero ito sa amin ay, kung makikita niyo sa actual satellite imagery, medyo parang surface trough pa lamang ito. Yung pinaka-ITCC kasi, nandito pa sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero makikita nyo po, embedded po yan, nagkakahalo yan dito sa tropical wave. Yan, habang kumikilos ito pakanluran. So, maliwanag po yan mga folks at makikita natin, nag-traverse nga po ito pakanluran gaya ng ating inaasahan na analysis ng isang araw yung convergence na tumaas pero hindi naman nag-successful na naging isang aktibo o invest low pressure area man lang. Yan. Although kay Pag-asa tinawag niya na low pressure area, then mababa na atmospheric pressure niyan, nasa around 1,006 naglalaro to 1,007. Yan, thunderstormy, pero kapag kasi sa mga international weather agencies gaya ng NOAA at Joint Typhoon Weather Center, hindi nila ito maituturing pa na isang pinaka-tropical na low pressure area. So, matatawag pa lamang ito na surface trough pa lamang. Parang surface trough na tropical wave po yung maituturing pa ng mga ibang weather agencies. Kaya hindi natin siya masabi na talagang low pressure area. Para mas safe po siya na babanggitin natin, sinasabi na lang natin tropical wave. Pag sinabi kasing tropical wave, considering low pressure area siya, parang bumababa kasi yung atmospheric pressure niya at nagdadala ito ng water vapor. Nagkakaroon ng malakas na water vapor at nagkakaroon ng mga malawakang pag-ulan. Pero hindi siya isang uri ng low pressure na nagkakaroon na ng bugso na malakas na hangin na cyclonic o low level convection. Wala kasi siyang low level convection pang nakikitaan. So parang water vapor lang pero napakamalawak po ng dala niya at bumababa tuloy yung atmospheric pressure sa himpapawid. So yun yung binabanggit natin na tropical wave. Kaya makikita ang malawakan ng pag-ulan ngayon sa halos buong southwestern Luzon,
kabilang na ang buong Mimaropa at ilang kanlurang bahagi ng Panay Island po. Yan, oh. So ingat po sa mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa may bandang Antique, kasama na ang Tanggala, Aklan, yan, at ang pababa ng San Jose de Buenavista. So asahan ang maulap na papawirin ang buong Panay Island. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan magi sa Iloilo, Capiz at Guimaras. Sa may bandang Negros region naman, despite na maulap din kayo, overcast, kalat-kalat din ng mga light drizzle rain hanggang Cebu at most of eastern sections ng Visayas, magiging kalat-kalat na lamang ang mga pag-ulan ninyo na may mga pagkulog at pagkidlat sa maghapon. Sa Mindanao naman ay most of eastern sections ng Mindanao patuloy pa rin kayo magiging maulap at mga ilang isolated at scattered rain showers pa rin. Despite na umaaraw-araw sa inyo dyan, kabilang na ang buong Sorsogon, Northern Mindanao at Surigao region, mataas pa rin ang forecast sa inyo na magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Kaya importante ang payong bukod sa tinding sikat ng araw, mga di inaasahang biglang isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din sa buong bahagi ng central ng Bukidnon, pababa na yan ang buong Davao region po. Yan, magkakaroon na unti-unti na naman na ulan dyan sa may bandang Bislig, pababa ng Davao Oriental sa may bandang Governor Generoso. Papasok yan ng Davao de Oro hanggang Davao del Norte, unti-unti, magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po. Sa kanluran naman ng buong Zamboanga Peninsula, maulap pa rin kayo dyan, although light to moderate showers na ang umiiral, halos maghapon magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers. Dahil po sa epekto ng Sepestrap or ITCZ na itinuturing na ni Pag-asa. So, doon sa bahagi naman ng Bicol region, despite na maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan, hindi pa rin mawawala ang pagkulog at pagkidlat, kaya ingat pa rin po at magdala ng payong dahil medyo bugnutin po ang magiging lagay ng panahon natin dyan sa may bandang Bicol region and the rest ng eastern part ng Lodo Luzon, kabilang na ang buong Laguna, kasama na ang Aurora region hanggang dyan sa may bandang paligid na po ng Isabela hanggang sa buong Cagayan Valley sa Silangan. Dito naman sa Metro Manila, kasama na po ang buong Calabarzon, magiging gloomy tayo, so expected pa rin mabigla ang kalat-kalat na pag-ulan. Maya-maya aaraw, hindi maya-maya biglang sobrang makulimlim, then bubuhos po ang ulan na may kasamang pagkulog at pagkilat, so importante pa rin ang payong. Kabilang na ang west portion sa Zambales at ilang bahagi ng Central Luzon hanggang kaluran ng Northern Luzon pa rin. Very gloomy pa rin tayo at very overcast ang magiging panahon natin sa maghapon sa buong Northern Luzon. Bakit? Dahil umiiral po kasi yung ating northeasterly surface wind flow dito. So nag-accumulate po yung pinaka-Mayo front. So sa ngayon, yung pinaka-elevated ng shear line ay pagitan po dito sa may bandang Batanes Cupop Island ngayon. Yan, medyo nag-accumulate ngayon yung shear line dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang northeasterly surface wind flow dyan, yung malamig na hangin, kaya nag-accumulate tuloy dito dahil merong easterlies pa rin tayo, umiiral dito sa may bandang hilagang silangang parte ng Luzon. Yan, may easterlies pa rin, mainit na hangin sa dagat Pasipiko na sasalubong dito sa malamig na bahagi nito sa kanluran. So, yung kasabay po ng northeasterlies dyan, surface wind flow, yan, at dito yung malawakan na po yung extratropical ridge o yung tinatawag na ridge of high pressure area para mas ma-simplify natin at maintindihan nyo po. Isang ridge of high pressure area ito pero subtropical siya, masyadong northern hemisphere. Yun po ang mas madaling i-term natin. Kasi sa mga iba't ibang meteorologists, tawag nila dyan subtropical ridge. Yan. Kung titingnan nyo sa iba't ibang mga lisensyadong mga meteorologists, yung high pressure area, kapag tag-amihan season sa atin, tinatawag nila yan na subtropical ridge. Yung symbol nila ganyan ganyan yung tawag nila dyan. So parang subtropical dahil sa baba mainit, hot o warm, at dito sa taas medyo cold na, malamig na dyan. Yan. Tapos yung typical na tinatawag natin na hanging amihan, yan, yung northeasterly surface wind flow dito. Malakas naman yung flow dito pababa. Ganon po ang nangyayari po para mas maintindihan natin. Kaya mapapansin natin ang most of yung kalahati, ganyan. Yung kalahati nito, yan, yung ganyan. Minsan bumababa ito pa ganyan. Yung kalahati dito medyo warmer dahil sa easterlies at yung dito naman ay medyo malamig, medyo colder dito sa parte na ito. Kaya madalas yung localized thunderstorms at mga kalat-kalat na pag-ulan umiiral po dyan sa area na yan.
Yan, kasama ang Metro Manila at ilang parte ng Mimaropa. So, pagka nagkaroon ng accumulated strength yan, nagkakaroon ng shear line. Makikita natin yung pinaka-shear line po. Dahil kung gagamitin natin ang Himawari GMA satellite imagery, yan, dito na lang, makikita pa natin dito. Yan. So, mas makikita nyo po yung pinaka-boundary ng pinaka-shear line ngayon. Masyado ngayong accumulated dito. So, yung most of shear line na ngayon, nandito na ngayon yan sa may bandang pinakataas ng Northeastern Luzon. Mapapansin nyo po dito, halos dry, di ba? Kasi medyo mainit dyan, medyo warmer. Dito, medyo colder. So, ang resulta, salubungan yan. At ang mangyayari, pagkulog at pagkilat ang aasahan natin yan. So, makikita nyo po yung pattern, maging sa true color, NGT, pas malinaw po, yung water vapor, mataas. Yan. Yung ARM, ito yung water vapor. Makikita nyo po ang napaka-accumulated na water vapor pagitan dito. So, madalas magiging maulan sa atin dito sa Northern Luzon, very gloomy, at kalat-kalat po yan. So, malinaw po yan mga folks ha, at least mas general nating na ipapaliwanag kung bakit masasabi natin na yung mga pagkulog at pagkidlat, hindi yan bugsod ng yung tinatawag pa nilang southwesterlies, hindi na po. Dulot lamang yan ng accumulated ng water vapor dahil nagkakaroon pa rin tayo ng high pressure area sa bandang Taiwan at sumasalubong dito sa may bandang easterlies. Ayan, ito yung malinis na shear line. Ayan, yan. Ito po yung pinaka-shear line. Yung Mayo o yung cold front. Yan, mas klaro rito oh. So, mas klaro po yung pinaka-shear line dito at cold front. Yan po yung pinaka pagitan niya. Bandang Batanes Group of Island or bandang Taiwan. Siyempre, nagtatag of war yan, nagtutulakan po yan Kung alin yung mas malakas, umaatras siya. At kapag masyado namang lumakas yung ratio of high pressure dito sa itaas, bumababa naman siya ng bumababa ng konti. Kaya habang pumapasok po yung November, mapapansin nyo po yung ridge, yung shear line bumababa rito, and then may araw na mas mababa siya, ganyan, nagsa-southeastern Luzon, yung ridge of, yung pinaka-shear line po. Yan, habang lumalapit ang December, ganun po. Kasi yung high pressure area nga po dito sa itaas, lumalakas naman siya ng lumalakas habang pumapasok po ang month of December. Ganun po yung mga folks. Dahil, ibig sabihin yung pattern po, yung earth natin, yumuyuko naman ng yumuyuko. Kung titingnan natin yung pinaka-climate, astronomy, almanac, makikita nyo po dito. Yan, para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Habang pumapasok ang December, yumuyuko yung pinaka projection ng araw. So, yung sun nandito na sa pinakamababa unti-unti. Yung sun, yung ray of light bumababa na. Yan. So, siyempre, yung malamig na hangin dito mas bumababa na ngayon dahil yumuyuko na nga po yung tutok ng araw sa atin sa Earth. Yun po ang pinaka-layman term natin ha. So, makikita po natin mapapansin nyo, medyo mabilis nang maggabi dito sa may bandang North Pole. Halos wala nang umaga. Halos makulimlim na palagi dito sa may bandang North Pole. Kasi yung tutok ng araw, mababa na. Masyado na siyang mababa. So, yun po yung pinakapaliwanag natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin ng in layman terms ha. Ayan. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, wala pa rin tayo binabantayan na anumang aktibong low pressure area. Pero sa ibang bansa, merong malakas na super typhoon dyan sa may bandang Atlantic. Category 4 hurricane. Tinawag nila itong Melissa. Super typhoon naman yan sa atin sa 10-minute average. 208 kilometers per hour. So, malakas. Yung isa naman, tropical storm, tinawag naman na Sonia sa Eastern Pacific. Yan, Sonia. Saan ang location yan? Napaka-American ang pangalan. Ito yung Melissa, ito naman yung Sonia. Yan. So, makikita nyo po, puro pahilagang kanluran din ang nagiging galaw nila sa Amerika. Yan. Sa atin, West Pacific, wala tayong aktibong binabantayan na kahit isang low pressure area sa ngayon. Kaya, binabanggit nga po natin, kahapon pa, wala tayong inaasahan nga pong binabantayan na aktibo o bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So, kung titingnan natin ng Global Forecast Assessment para dito sa binabantayan nga po natin na tropical wave na hindi naman nag-successful,
na nag-iisang ganap na bagyo or investment lamang. Kasi maraming kumakalat na nagpo-post kagad na may malakas daw na super typhoon kagad na lalapit sa unang linggo ng November. Yung mga ganong mga post po, wag nyo po munang seseryosohin nyo na o paniwalaan ha. Yung mga lumalabas na ganyan, mga very long range forecast po yan. So hindi pa siya pasok sa katotohanan. Wala pa siya sa makatotohanan dahil sa ngayon, yung actual na satellite imagery ay makikita natin ay wala tayong nakikitaan dito na ganung kalakas kaagad na low pressure area. Mula sa pinaka-convergence na binabantay natin na pinost na nga po natin dito sa member ng malayong southeast ng Guam. Ito po yun, yung tropical wave. Yan o. Yan, ito yung nabubuong tropical wave. Hindi naman natin sinasabi walang mabubuong bagyo next sa unang linggo ng November or bago matapos ang taon dahil ng month of October, sorry. Bago matapos ang month of October, hindi naman natin sinasabi na walang mabubuong anumang low pressure area. Pinost na natin yan kahapon, di ba, sa analysis na may mga long range forecast na nga po nakikita tayo sa mga computer models, di ba? Pero it doesn't mean ganun na agad ang magiging forecast niya ha. Dahil sa actual niya, tropical wave pa lamang ito, nagkakaroon pa lamang ito ng medyo mababang convergence, around 18 to 22 kilometers, pero very shallow pa nga po. Kaya hindi tayo nagsasabi kagad na may bagyo next week, wala pa po. So, sinasabi nga po natin this week, posible na meron tayong mamamataan na panibagong low pressure area o bago matapos ang huling araw ng October or sa November na po, unang linggo siguro ng November. Yan, so bagong chapter na ng buwan na may posibleng mabubuo tayong low pressure area. Kasi nakakaapat mahigit na tayo na binabantayang active o low pressure area, di ba? Kung babalikan nyo po yung mga forecast tracks. So, yun po yung pinaka-latest natin at yung convergence nga po, hindi talaga natin pwede pang sabihin na magiging bagyo yan sa ngayon. At malayo pa ito sa may bandang Marshall Islands pa at yung isang tropical wave dito sa may bandang southwest ng Guam, hindi naman siya typically nagkakaroon ng low level. Bakit? Dahil po napaka-scattered po at very shallow, wala naman tayong nakikitaan na medyo Coriolis dito, pero naglalaro sa 18 km per hour. Yung trap o pinaka-cluster ng kaulapan niya na may dalang ulan po. So magdadala lamang yan na mga malawak ang pag-ulan na naman sa may bandang Mindanao. Hindi naman tayo nagkamali ng mga report dahil pagdating talaga ng gantong buwan, madalas magiging maulan na dito sa silangang parte nga po ng bansa, especially southeastern Luzon, pababa na yan ang bandang Mindanao nga po. Yung climate po natin, magiging mataas ng average rainfall nga po ninyo dyan. Hindi masyado sa amin sa kanluran ng Luzon o bandang kanluran ng bansa. Depende sa traversion po ng cluster na ito ng kaulapan. So, yun po. Hindi naman natin sinasabi na walang magiging bagyo pagpasok ng November. Kailangan masiguro muna natin na itong lumalabas na mga tropical wave, magkaroon muna ito ng bagong Coriolis at low-level convection. Yan. Di naman natin sinasabi na hindi. At base dito, yan, nagmo-moderate. Pero dito, medyo mahina pa lang yun. Wala pang masyadong convectivity, maging yung kanyang environmental steering environment. Kung titingnan natin dito, malakas po yung environmental steering. Yan o. Mapapansin nyo po, puro pakanluran na ang galaw. Kasi nga po, yung sinasabi nga po natin na ridge, yan, ng subtropical ridge, mataas na rito. Yan, series of high pressure area na yan, kaya yung mga mabubuong anumang low pressure area dito sa membrane silangang dagat Pasipiko, usually mabababa na ang trajectory o usually sub-sub na talaga. Hindi na siya masyado o maliitang tsansa na lamang ito na kumikilos pa hilagang kanluran pa ganyan. So, yun po ang explanation dyan at makikita natin dito mataas yung steering ng environmental sa may bandang Marshall Islands kaya hindi pa rin natin inaalis ang potential na may mabubuo talagang low pressure area dyan anytime po bago matapos ang month of October or sa unang linggo yan ng November. So sa magtatanong may nagkakalat na may super typhoon, ganon, wag niyo po muna paniwalaan yon. Hindi pa natin ma-confirm kung talagang super typhoon ba itong mabubuo na yan sa susunod na buwan or bandang katapusan nga po. Huling araw ng October po. Hindi pa po natin pwedeng sabihin yan. Obserbahan pa po natin yan base na lamang sa pinaka-real time natin na convergence which is mahina pa at napakababa pa at wala pa talagang kasiguruhan.
Kung titingnan natin sa pinaka-mean sea level pressure mula kay Japan Meteorological Agency o Global Spectral Model, wala rin tayo nakikita sa ngayon na anumang aktibong invest o kahit man lang Coriolis, matataas yung atmospheric pressure. Yan. Hanggang October 29 to October 30 na yan, sa mga huling araw. Wala, di ba? Wala namang nakikitaan tayo na mayroong malakas na bagyo or malakas na low pressure area dyan na bumababa ng 999 pababa. Wala. Sa pinaka tropical cyclone strike probability, ayan, medyo meron dito na kumikilos. Ito yung sinasabi nga po natin na tropical wave. Yung mapapansin nyo po, hanggang 10 to 20% yung kanyang probability. Ibig sabihin yan, hindi natin nirurule daw, inaalis ang posibilidad na magiging isang bagyo yan. Depende na lamang yan sa pinaka environmental steering nga. Kaya hindi pa tayo pwede mag-conclude yan. Ito nga po yung isa, yung tinuro natin kanina sa mapa na merong another tropical wave. Naglalaro rin 10 to 20%. Pero kung makikita nyo sa actual satellite, hindi naman siya nakikitaan na magiging isang aktibong low pressure area din. Nanatiling tropical wave lamang. Kaya posibleng ito na nasa may bandang Marshall Islands ay magiging tropical wave lang din siya or magbe-maintain lang siya as trough. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin na magiging bagyo kaagad yan. So, tiningnan ko na rin yung mga extended forecast niyan. Ngayon, October 29 po yung forecast niya. And then, by October 31, i-extend na natin yung forecast. Long range na po ito ng ECMWF. Titingnan natin kung magsusufficient yung forecast. Ayan, nasa 30% na. Yan. So, kapag nag-30% yan, ay halos 50-50 na posibleng maging invest yan or hindi. Yan. Nandito na yan sa may bandang south of Guam. Kumikilos pa kanluran, which is yan yung convergence na pinost na natin kahapon o isang araw, di ba? Na may susunod nga po dito sa nauna. Yun ang ating magiging analysis ngayon. Kaya sa nagsasabi na bakit hindi agad ako nagpo-post ng may babagyo. Kasi nga po, kino-confirm po muna natin sa lahat ng mga weather patterns kung mataas na ang confidence ng mga forecast na magiging bagyo na ito. Kaya lang, sa ngayon, mababa pa yung confidence. Example, kay GFS, meron, Ayan, mapapansin nyo po, patungo ito bandang Northern Luzon, which is medyo questionable yung forecast dahil malakas po yung high pressure area sa taas, di ba? Kay NAVGEM, ganun din. Aggressive din yung forecast niya. Ayan, Kaya ito yung nababasa ninyo ngayon sa mga ibang mga weather vloggers. Sinasabi nila, may super typhoon, ganyan. Mahigit 200 km per hour daw kaagad ang lakas. Well, again, simulation pa lamang po yun. Hindi pa po yun totoo at wala pang lumalabas sa actual na pagtala. Kaya wag nyo muna pong seseryosohin yun. Sa ngayon, i-consider nyo muna yan as a very long range forecast at simulation pattern lamang ng posibleng maging bagyo sa unang linggo ng November. Pero hindi pa tiyak yung actual na pagtala kung mangyayari po yung ipinapakita ng computer models na ito. Kagaya na lamang nito, ayan typhoon siya rito. Nasa typhoon category. Hindi naman siya nakikitaan na magsusuper typhoon pa. Ayon kay NAVGEM. Kay GPS naman, ay ganun din, typhoon category din, pero nagsisevere tropical storm siya. Pero ang kilos niya, pahilagang kanluran din ang kilos niya, pa north westward o west northwestward, Pero kay ECMWF, wala pa nga po, tropical wave lamang nakikitaan dito, Then lalapit dito sa may bandang pagitan pa rin ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Tropical wave lang. Hindi pa siya payak talaga. Yan, kay Icon, tropical wave din. Kay GM, ito aggressive din. Naging bagyo rin siya. So, hindi pa talaga mataas ang confidence dahil iba-iba pa yung lumalabas na mga forecast track at yung mga forecast pattern ng simulations nila. Kaya hindi talaga natin pwede pang sabihin na nitong week na ito may positive na may babubuong bagyo pa sa ngayon. Abang-abang na lamang po dahil ang pinagbabasehan po natin dito yung real time ng behavior ng mga tropical wave nito sa eastern part ng Mindanao sa labas ng PAR. Ayan, yan ang pinagbabasehan natin. Kapag yan ay lumakas, lalakas ba yan? Magkakaroon ba ng malakas na divergence? Yan, makaka-divergence ba siya? Lalakas ba yan? Sa ngayon, napaka-shallow pa nung divergence niya, kaya hilaw pa yung pagkaka-upward low niya, hindi pa ganun kapulido.
Yan, very disorganized pa talaga mga folks. Kaya yun yung paliwanag natin kung bakit hindi tayo pwede magsabi pa na mayroong bagyo kaagad this week or sa susunod na unang linggo ng November. Yan, hindi pa talaga po tayo magsabi. Kahit na may mga simulation na nga po dito ng mga computer models na nagpapakita daw na mayroong bagyong mabubuo sa unang linggo ng November. Hindi pa po. Mag-a-update naman tayo kapag nag-positive naman na yan. So, kahit sabihin man ng mga ibang weather agencies na, may bagyo daw tayo next week, ganyan. Consider muna na isa lamang na simulation reference yan. Hindi pa yan po totoo sa ngayon. Ganun lang po ang isipin natin. Pero oras na nag-post na po tayo ng positive na convergence at mataas na convergence na, doon pwede natin sabihin na maaaring tawagin ito as invest low pressure area na. Kapag ka nagkaroon na tayo ng post ng bagong invest low pressure area, diyan pa lamang natin masasabi yung tsansa na kung itong pinapakita ng mga computer model na ito magkakatotoo or hindi. Yan po yung mas magandang paliwanag dyan mga folks. Samantala sa ulit Lindol, medyo na may mga tila aftershocks na naman ang naitala bago maghating gabi at kaninang madaling araw, mga bandang alauna. Mga 1:09 o mga 1:09 AM ito nag-start. Ayun, base dito sa pinaka-point. Malamang magnitude 4 plus ito, o halos 4.8, ganun mga pagitan na ganyan. Tingnan na lang natin sa pinaka-short period seismograms ni PBOX. Yan. Bago mag alas 12 rin, nagkaroon din ng mga mahihinang mga pagyayinig dito. Dalawa, mga 11:22 at isang 11:37 AM ng PM kagabi. Pero kung titingnan natin sa pinaka-short period ni PBOX, mukhang wala naman ng madaling araw. Kasi dito is mga alauna. Mga bandang alauna ito. So, lumalabas long range ito o wala sa bansa. Pero kaninang 9:08 AM meron. Pero dito hindi na-detect na aking seismogram. So, ibig sabihin mukhang mahina yung intensity niya. So, tingnan natin kung ano oras yan. Pagka titingnan natin internationally, mga 17:09 AM. Tingnan na po natin dito, 17:09. 17:04. So, Timor-Leste, magnitude 6.2, Indonesia. Ito yung na-detect. Yan. Malayo. Magnitude 6.2. Yan, magnitude 6.2. Then, meron na naman parang aftershocks dito. Yan, mga oras sa Pilipinas, 8:25. Kahapon naman ito. Yan, mga bandang kahapon po ito. Mga alas 8 ng gabi. Yan, kagabi. So, yung latest ito, bandang Indonesia po ito sa may bandang Timor-Leste. Malapit yung epicenter niya. Pero ngayong araw, ang merong na-detect at na-record kay PBOX kaninang 9:08 AM, dyan naman yan sa northeast ng Caguait, Surigao del Sur. Yan. May bandang Surigao del Sur. So, parang mga series of aftershocks na lang ito dito sa may bandang Surigao area. Yan, panibago na namang lindol. Then, mula kaninang madaling araw, so far, wala namang sumunod dyan sa may bandang Caguait. Hanggang ngayong magtatanghaling tapat, wala naman. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan sa may bandang Bogo at bandang yan sa may bandang Davao Oriental. Yan, may mga aftershocks pa rin tayo sa may bandang Manay pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks niya. So, double check natin kung ilan ang nadagdagan. Kung ito draw range natin sa may bandang Manay, medyo konti naman ang nagdagdagan. Mga at least mga 5. Sa may bandang Surigao del Norte, Sur, kasama na, 62. So, dito, medyo may nadagdagan din, mga 8. At dito sa may bandang Bogo, Cebu naman, 98, lumalabas, mga 8 ang nadagdagan din. So, sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks nito. Patuloy pa rin ang mga aftershocks na sa mga area na yan. Kaya sa mga kababayan natin sa bandang Bogo, Cebu pa rin. At Davao Oriental, dyan sa may bandang Manay, ay medyo obserbahan nyo pa rin yung paligid niyo dahil magalaw-galaw pa rin talaga yung subduction plates dyan. So, yun lang pa po pinaka-latest natin at mukhang wala naman tayong malakas-lakas na lindol ngayong araw na nadedetect
usually sa labas naman ito ng Pilipinas. So kung titingnan naman natin yung historical earthquake, kung nakakailan total na tayo ngayong araw. Yan, so titingnan po natin yung month of October. So titingnan natin yung month of October, kung ilan ang total earthquake natin. Nasa 3,566 na po ang total earthquakes natin. 3,403 dito, magnitude 2.0 pataas. Tuloy-tuloy pa rin nung nadadagdagan niyang magnitude 2. At 144 naman sa magnitude 4.0 pataas. Tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan din. At yung magnitude 5 natin, nag-maintain pa rin siya sa 15. Ganon din sa magnitude 6.0 pataas, 3. At isang magnitude 7.0. So, yung ating magnitude 2.0 at 4.0 pataas, tuloy-tuloy pa rin ang nadadagdagan ha. So, yung cluster natin dito sa buong Nodo Luzon ay 215 clustered earthquake total. Sa may bandang Visayas, 2,291 clustered earthquakes. Yan. Kung specify natin sa paligid ng Bogo, 1,769 po yung total clustered earthquake. Diyan sa paligid po ng Bogo, Cebu po. So, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Sa paligid naman ng Surigao Region, 250 at isang 161 sa Surigao del Sur. At sa may bandang paligid ng Manay, nasa 922 ang mga nasa araw 922 na po yung kanyang total earthquake sa paligid. Kasama na ilang bahagi ng Bislig, yung sakop na yan. Yan, yung cluster na yan nasa around 922 po yung total earthquakes po. Hindi pa kasali yung dalawa rito at 7 rito. Kung i-add nyo pa yan, alam nyo na po kung ilan ang total. Pero yung cluster niya na sakop niyan, yung bilog na yan, yung nag-reading na yan ay nasa 922 total earthquakes. So tuloy-tuloy pa rin po ang mga aftershocks at grabe na po talaga sa dami yung mga total earthquake na dadagdagan. Sa pinaka-recorded historical earthquake of USGS, yan, United States Geological Survey, ay makikita na po ninyo yung huling record ng malakas na pagyanig dyan sa may bandang Manay. Ito po yun. Yan, makikita nyo po yung magnitude 7.4, yan, sa may bandang Manay. North-east ng Manay, Surigao, Davao Oriental, sorry. Yan, ito yung mga aftershocks niya, mga nakaraang taon. Pero ito yung mga latest na magnitude. 0 years po yan. Ibig sabihin, current year po ito. Yan. Yung magnitude 7.4. Nai-record na yan. Sa may bandang Surigao del Norte, mukhang wala namang siyang update. Ito kasi yung mga historical na kung saan very recorded na malalakas na mga pagyanig typically ng USGS. Ito naman yung sa may bandang Bogo, Cebu. Yan. Nung nakaraang September 30, eksakto 9:59 PM, oras yan sa Pilipinas. Yung eksaktong lumanig ng malalakas, napakalakas na pagyanig sa may paligid ng Bogo na kung saan marami talagang structure ang nasira at marami rin ang nasawi. Yan. So, may bandang northeast ng Bogo, Cebu sa dagat. Karagatan naman ito, pagitan sa Bogo at bandang Pamplona. Yan, pangmapagitan siya dyan. So, yan ang latest na recorded ng historical earthquake natin sa Pilipinas ngayong taon na nagbunsod ng marami-raming mga ari-arian ang nasira talaga. At marami ding mga kababayan natin ang nasawi. So, nakakalungkot naman. Kaya lang, nature po yan, hindi talaga natin kayang pigilan ang mga paglilindol. So, sa inuulit natin, nasa total of 3,566 na po ang total na lindol natin ngayong October. Pinakamaraming lindol yan ngayong taon, ha? For month of October po. Ngayong taon ang may pinakamaraming naitala na lindol sa bansa. Base naman sa ating annual earthquake frequency natin by magnitude ngayong taon, nahigitan na po niya. Ayan na po. So mga kababayan, ay confirm na po, nahigitan na po niya ang total na lindol last 2024. Last year po yan. The last year, nasa total of 18,149 lamang ang total earthquake nung nakarang taon. Pero ngayon, October pa lamang po, papasok pa lamang tayo sa November, nasa total of 18,239 earthquake na po tayo. Kasama na dyan ang magnitude 1.0 pataas sa mga folks. So, maliwanag yan ha.
Baliwanag po yan. So, yun po yung pinaka-significant na total earthquake natin ngayong taon na nangunguna na po sa nakalipas na 7 taon. Na may pinakamaraming lindol na naitala sa Pilipinas sa nakalipas na 7 taon. Since 2018, yan yung unang upload ng data, lahat ng data ni PBOX sa kanilang earthquake data. Yan. Yun po yung pinaka-latest. Hindi ko alam kung ma-update ni PBOX yung mga nakaraang taon, gaya na lamang nung year 2017 pababa, hindi natin alam, pero base na lamang to sa pinakahuling late data ni PBOX nung i-apply nila sa kanilang webpage yung data noong 2018 po hanggang last year. So, yun po ang pinagbasehan natin since 2018 po hanggang ngayong taon, nangunguna ngayon taon ang may pinakamaraming lindol sa bansa, which is hindi po talaga magandang balita ito at hindi magandang obserbasyon dahil lumalabas po mas lumalala o mas dumadami ng dumadami ang mga naitatala nating lindol sa Pilipinas sa bawat taon po. So dapat mas lalo po tayong mag-ready next year dahil baka mas marami pa ang madadagdagan lalo sa mga magiging paglindol sa Pilipinas. Next year po yan. So, dapat mas lalo po nating paghandaan. At yung mga itatayong mga proyekto ng gobyerno, dahil po malinaw po yung ating annual earthquake frequency ay mas lumalala. Dapat po pag nagtatayo tayo ng mga tulay, yung mga flood control, yung mga roads, mas patibayin pa po natin. Dahil hindi na po biro yung mga dumadami o nadadagdagan ng mga lindol natin. Ibig sabihin lamang nito, lalong gumagalaw yung ating mga subduction plates, yung mga main fault line natin sa Pilipinas. So, mas delikado po habang lumilipas ang taon po. So, again, nasa total of 18,239 earthquakes na po tayo. Pinakamarami na po na lindol na naitala ngayong taon sa nakalipas na 7 taon po. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Lunes, October 27, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 27, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Expected po na magiging maulan pa rin tayo sa hapon, lalo na dyan sa may bandang katimugang bahagi ng bansa. Ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan dahil very gloomy pa rin tight overcast at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po
sa ating lahat.